Asintado. Alright. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday. Ayun. Araw po ng Biyernes. Yung mga tumatawag easy lang, easy. Alam naman ang programa, tawag ng tawag. Mamaya na yan, engineer. Sabihin mo, sagutin mo na lang. Anyway, magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Alright, maaaring nagtatanong kayo, bakit napakaaga ngayon? Alam niyo na, alam na this, ha? Pag Biyernes, Biyernes, mayroon pong Philippine Basketball Association. Kaya live po yan mamaya dito sa Radyo 5, ha? Maglalaban po ang NLEX Road Warriors at saka Mahindra Floodbusters alas 4:15. And of course, alas 7 ang Meralco Bulls at TNT Katropa. Live po yan sa Araneta Coliseum, mga kapatid. So, mapapaaga po itong ating programa dito po sa radyo. Anyway, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil siksik, ha? Bagamat 1 at kalahating oras lamang itong ating programa, siksik po ngayon ang ating programa ng mga issues, ha? Ng mga nangyayari sa ating bayan na apektado po ang lahat. Alright, ha? Ay huli ho nating tinalakay ito pong impeachment ni Vice President Leni Robredo. Okay? Sabi po ng mga kaalyado ng Pangulo, lalong-lalo na si House Speaker Alvarez, gusto niya talagang umusat itong impeachment laban sa Vice Presidente. Pero kahapon po, pagbalik ng Pangulo, marami pong nagulantang at bigla pong nagsalita ang Manong Digong na ang sabi niya sa kanyang mga kaalyado ay wag na raw ituloy ang impeachment kay Leni Robredo. Marami pong nagtaasan ng kilay, mga kapatid. Ano po? Marami pong, what? Gumaganon. Pero ayon po sa ilan, lalo na po sa aking mga informante, ang aking mga espiya sa Malacanang, ang dahilan daw ng Pangulo, ay ang sabi ng Pangulo, naniniwala siya na walang kinalaman si Leni sa impeachment na isinampa ng Magdalo, lalo na nitong si Congressman Alejano, laban sa kanya, laban kay Manong Digong. So sinasabi ni Manong Digong, teka muna, wala namang kinalaman yan dyan. Number 2, kay eleksyon lang natin. Ang sinasabi po ni Manong Digong. Pero ayon po sa aking mga informante, ang dahilan kung bakit pinapakiusapan ni Manong Digong ang kanyang mga supporters dyan sa Kongreso, ito mga kapatid, kahit na tinitiran si Manong Digong ng kanyang mga kalaban, dito mo makikita na ibang klase talaga ang ating Pangulo. Tinitira na, tinatawag na berdugo, tinatawag na namamamatay tao. Pero sa likod noon, meron palang isang puso, itong mama. Puso ng pagpapatawad. Di tulad nung nakaraan, na mapagtanim ng sama ng loob. Yung dati na yun. Hulaan nyo na lang kung sino yung buang na yun. Pero itong mama na ito na tinawag nilang berdugo, mamatay tao, meron palang puso. Siguro naturuan ng tama ng kanyang ina na mapagpatawad. Sabi po ng Manong Digong, huwag nyo ninyong ituloy ang impeachment laban sa Vice Presidente na yan. Nagtanong-tanong ho tayo kahapon, lumalabas pala, hindi na po sinabi ng Pangulo, ang gusto lang ng Pangulo na magtrabaho ang Kongreso at ayaw ng Manong Digong maubos ang oras ng Kongreso sa satsatan sa impeachment na yan. Ayaw niya ang mga supporters niya, ang Duterte supporters, yung mga bumoto sa kanya, yung mga kaalyado niya, gayahin yung mga dilawan,
Giyahin ang mga dilawan, sinuportahan yung mga pinagagawa ni Trillanes dyan sa Senado. Ayaw niyang maubos ang oras ng mga kongresista sa walang saysay na bagay. Ayon po sa aking informante, bakit daw gayahin yung mali? Sabi ng mga nakapaligid, boss, tinitira ka Tinitira ka ng mga dilawan, binabanatang ka, Si Trillanes, si Alejano. Sagot daw ni Manong Digong, alam mo nyo na pala na mali, bakit pa natin gagayahin yon? Dito mo makikita yung mama, maski na bargas ang bunganga, mukhang napalaki ng tama ng kanyang mga magulang. Dito mo makikita na sinasabing kanto boy ang pag-uugali, pero makikita mo na deep down inside, mukhang may natutunan yung mama sa mga aral ng kanyang mga magulang. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. Ganun lang ho kasimple, yung mensahe ng mama na yan. Kaya yung mga nagtatanong, bakit? Bakit palulusutin si Lenny? Yung basa ng mama, mga kapatid, ba't ba ho tayo marunong? Siya naman ho yung, di ba tinitira? Di naman ho tayo. Tayo supporter lang. Sabi nung mama, magtrabaho na lang ang Kongreso, dahil maraming problema ang ating bayan na dapat asikasuhin kaysa atupagin yung impeachment na yan. Total naman, sabi naman ni Manong Digong, meron namang recount na inaantabayanan, okay? Kasi kung gano'n na lang daw gagawin sa Senado, yan ang inaubos ng oras sa investigasyon raw sa kanya. Bakit pa kay gayahin ng Kongreso ngayon, maubos ang oras sa kakaimbestiga kay Lenny? Hindi ho ba mas maraming mga problema? Yan, kagaya ng mga... yan, naantala na nga, yung Freedom of Education Act na yan, mabuti na lang, naipasa. Yung Free Wi-Fi Act, marami pong dapat gawin na ang mga mambabatas. Alam niyo ho ba na si Manong Digong ang naging kongresista rin? Naging congressman ho yan, kaya alam niya ho yung pakiramdam na mauubos ang oras ng mga mambabatas natin, ng mga ating representante, kung mag-iimbestiga, mag-i-impeach na yan. Kaya kung si Manong Digong ang tatanungin, tama na yan. Magtrabaho na lang kayo dahil ang trabaho ninyo hindi investigador. Makinig ka, Senador Trillanes. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas. Hindi maging investigador, Senador Trillanes. Congressman, Alejano. Yung spelling ka na naman, engineer. Congressman Alejano. So, yan po mga kapatid, ang ating pag-uusapan, Manong Digong. Despite the fact na sinasabi ng mga kalaban, berdugo, mamatay tao, may puso palang mapagpatawad ho ang mama na ito at sinabihan ng mga kaalyado niya, huwag niyo nang ituloy ang impeachment dyan kay Lenny. Dito niyo ho makikita na yung mama ay talagang kakaiba, mga kapatid. Kakaiba po itong inyong Pangulo. Di tulad ng mga nagdaan na Pangulo. Kaya ang tanong po natin, mga bestie, mga besh, mga tol, kung kayo ang tatanungin, dapat pa bang ituloy ang impeachment kay Robredo o wag na? Dahil ito ang gusto ng Pangulo. #kindness. Pero kung ang tatanungin po si House Speaker, tuloy! Sabi po ni House Speaker kahapon, hindi. Magkahiwalay ang Kongreso at Ehekutibo. Kami ay nasa Kongreso. So kung si Speaker ang tatanungin, tuloy ang kaso. Magkaibigan kami ni Manong Digong, pero ako ang House Speaker. Tuloy itong kaso na ito. Didinggin namin itong impeachment kay Lenny Robredo. Naku, magandang panoorin po ito mga kapatid kung ano ba itong sistema na ito. Isa po sa mga pag-uusapan ho natin yan ngayong araw po ng Biyernes. Isa pang pag-uusapan natin, hindi po natin natapos. IB, tawagan mo si General Electric ng Region 4, PNP, Kung bakit, nagpadala po ako ng surveillance team doon kagabi, nandoon, naglipa na nga yung sugalan dyan sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Sinabi na nga ni General Bato de la Rosa, itigil na yung mga sugalan na yan dahil yan ang gusto ng Pangulo. Bakit naman ayaw niyong itigil yan? Ikaw, hepe ng PNP Region 4 General, sino ka bang general ka? Electric o general problem ka? Tigilan mo na. Maano man yan, sabihan mo yung mga hepe mo dyan, hoy, itigil nyo na yan.
Bakit ayaw niyong itigil? Alam kong dahilan, General. Dalawa lang ho yan. Kung hindi ka natutulog sa pansitan, nakabukas ang palad mo. Ganun lang yan. Ganun lang ho kasimple yan. General General yan. Mamaya-maya. General Aplaska. Sir, ha? General Aplaska ng Region 4. Good morning, sir. Gising. Ano po? Tanghali na, General. 7:48 ng umaga. At eto na. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po ay isang 26-year-old executive secretary ng isang malaking kumpanya dito sa Bonifacio Global City. Meron po akong boyfriend na kapitan po ng Philippine Marines at naroon po ngayon sa hulo at nakikipagbakbakan sa mga Abu Sayyaf. Ang problema ko po ay tila nahuhulog din ang aking loob dito sa boss ko, na bagamat 20 years old ang tanda sa akin ay mabait, mayaman, biyudo at may isang anak na 9 years old na babae. Dahil sa halos araw-araw na ang kanyang anak ay nasa opisina namin, napalapit na ako dito at ang bata na may itinuturing na ako na isang ina. Kasama po nila ako laging mag-ama sa outing tulad ng pagpunta sa Hong Kong o di kaya ay pagpunta sa Boracay sakay ng kanilang yate. Mahal ko po ang aking boyfriend at lagi ko siyang pinagdarasal. Pero kung ang mga kamag-anak ko ang tatanungin, gusto nila itong aking boss. Sino po ang aking pipiliin? Kapwa po kasi mabait at magaling din sa bed. Aaminin kong, ano yan? Ba't may salitang Bisaya dyan? Aaminin ko pong minsan na po akong nakipagtalik sa boss ko. Soft and gentle ang kanyang style. Habang romansang marino naman yung BF ko na Marines. If you're going to ask me, pareho pong masarap. Sir, please help me. Pero ayoko rin pong may masaktan sa kanila. What do I have to do now? Sincerely, Christine. Naku, ang problema dyan. Parang napanood ko ito tuwing hapon doon sa DOS, oo. Yung boss, sino ba yung artista na yon? IB. Yung may balbas, may artista at saka yung babae. Oo, boss niya parang ganun. Ano bang title ng programa na yon? Tuwing hapon, ayun, si Ian Veneracion. At saka yung si si Jody Santa Maria. Napanood niyo ba yon? Parang gano'n ang kwento nito. Pero doon sa kanilang dalawa, wala namang boyfriend si Jody yata. Ito, may boyfriend siya na Marines. Nako, Christine. Ingat ka. Jesus Mariosep, ha? Aba, wag padalos-dalos. Anyway, tutok lamang, Christine. Mamaya, pagpapayuhan ka namin, ha? 10 nitong mga kasamahan natin sa Facebook. Tutok lamang. Anyway, mga kapatid, ating alamin po muna ang lagay ng ating lansangan mula po sa MMDA Metro Base. Naroon po si Greg Reyes. Sir Greg, ano ang lagay ng ating lansangan ngayong Friday morning? Kuya Erwin, magandang umaga at lalo na sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Lagay ng daloy ng trapiko natin, yung EDSA natin, yung southbound, ay nagiging mabagal lang dito sa area. Jody Santa Maria ba yun? Bea Alonso. Dito sa may Boni at paglampas po naman yan ay maayos na ang daloy ng ating... Jody Alonso, Bea Santa Maria, Bea Alonso, Jody Santa Maria. Bea Alonso, Jody Santa Maria. Kaya pala kinukorek ako ng mga tao rito. Pasensya na mga bossing, mga bes. Yung mga bataan ko, natutulog pa. Sinabi si Jody Santa Maria. Sorry, Bea Alonso pala. Si Almira, ayan na naman. Judgmental na naman, Almira, ha? Arlene, good morning. TJ, good morning. Prince Open Arms. Ito na yung kape. Prince, Ning, Majime, Minji, Kim, good morning. Easy, Daisy, Ning, Mona,
Ana Marie Kanaman, good morning. Ning ulit. Iyan na nga. Yes. RJ Lirin, Bea Santa Maria, sorry, oo. Mali yung mga bata ko, medyo may hangover, nag-inuman kagabi. Si Engineer Mariscotes, Edson Santelices, si Ivy, si Kenneth, nag-shot, Emperador Light. Tinira doon sa parking lot. Sorry. Hello po, Sir John. Good morning. Ning. Alright, maraming salamat, Ginoong Greg Reyes. I stand corrected, mga kapatid. Ito mga batataan ko ngayon, medyo dahil biyernes na. Bea Santa Maria, Bea Santa Maria tuloy. Bea Alonso, oo. At saka Ian Veneracion, parang kahalintulad. Yung tanong mo sa dalubhasa natin, parang yung, yung palabas sa hapon, no? Ian Veneracion yun. Pasensya na po, hindi ko naman kabisado mga artista. Ako naman hindi po ako nanonood ng mga ganon. Napanood lang ako minsan. Ako po nag-aantay doon sa isang opisina at yun ang pinapanood ng mga staff. Sabi ko, sino ba ito? At yung isa, umiiyak pa, yung isang sekretarya, Sus Maria Josep. Masyado siya nakatutok doon sa drama na yun. But anyway, A Love to Last po yung title. Ayun, A Love to Last yung title. Gabi ba ito? Bakit napanood ko ito parang hapon yata ito? Ano ba ito? Replay ba yun? Ano ba yung pinapanood nila? Basta anyway, mga kapatid, yun po yung mga pangyayari. Oy, alamin po muna natin bago tayo mapunta sa mga hindi ito showbiz, ha? Public, ito ay public public affairs program. Mamaya pa yung showbiz kay Nanay Christy. Good morning, Nay Christy. Alamin po muna natin, lagay ng ating panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio ng Pag-asa. Sir Alzar, kumusta po ang magiging lagay ng panahon over the weekend also? Si Maricha na. Good morning, Bong. Pamela, good morning. Mona Baag, panggabi, yes. Pero nakita ko, hindi kaya sa kuan yun, sa internet? Julio Bermiser, RJ Lirin, Ning Majime, Ana Marie Kanaman. Thank you. Rameses Mesa. Oy! Halina Perez, welcome back. Maricel Biscocho, Eva Curata, good morning. Machang Paz. Crisel, good morning. Alright mga kapatid, maraming salamat Alzar Aurelio. Thank you very much, sir. Oy, mapapanood nyo rin po sa YouTube, ha? Ito pong itanong mo sa dalubhasa, mga kapatid. Mapapakinggan ninyo at mapapanood po ninyo na replay. At maging ang programa pong ito. Pumunta lang po kayo doon sa Erwin Tulfo. Magpa-subscribe po kayo, ha? At panoorin, mga kapatid. Muli, ito po mga pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, ha? Mamaya-maya dahil tayo magko-commercial laang. Si Pangulong Rodrigo Duterte, despite the fact na sinasabi ng mga kalaban na berdugo at mamamatay tao, abay may puso pa rin po, may puso ng pagpapatawad. Mantakin nyo sinabi niya kahapon sa pagdating niya, huwag nyo nang ituloy ang impeachment yung laban kay Leni Robredo. Dito mo makikita na yung Pangulo ninyo ay hindi po balasubas, naturuan ng tama ng kanyang magulang. Bagamat may kabastusan yung kanyang bibig, pero pala deep down inside mukhang nadisiplina ng kanyang ina at Ulitin mo. Basa! Love one another, then in God's name, let us not hate each Other too much. Hindi ko narinig. Kapitulo 22, versikulo 36 ng libro ni Engineer Mariscotes. Basa! Love one another. Then in God's name, let us not hate each other too much.
Okay. Yan po ay hindi po yan recording ng boses ng isang pare o pastor. Yan po ay boses ni Manong Digong Duterte. Ay, ang punto ko lamang ho rito, bagamat minsan ay magaspang po ang bibig ng ating Pangulo at ang kanyang ugali, pero sa ika nga napalaki ng tama rin ang kanyang magulang. Siguro sa latigo at palo ng kanyang tatay, suntok pa yata minsan, yung kanyang may mabuting kalooban din pala po itong presidente natin na tinatawag ng mga kalaban na mamamatay tao at berdugo ha. Deep down inside, mukhang disiplinado at naturuan ng tama ng kanyang magulang. Yan po isa sa pag-uusapan. Isa pang pag-uusapan natin, Ivy, tawagan mo yung general mamaya. Bakit itong Cavite may pasugalan pa? General, General Aplas ka? Sir, pakisagot nga po yan. And of course, itanong mo sa dalubhasa, Ivy. Music. Dear Sir Erwin, ako po isang 26-year-old executive secretary ng isang malaking kumpanya dito sa Bonifacio Global City. Meron po akong boyfriend na kapitan po ng Philippine Marines at naroon po ngayon sa Hulo at nakikipagbakbakan sa mga Abu Sayyaf. Ang problema ko po ay tila nahuhulog din ang aking loob dito sa boss ko, na bagamat 20 years old ang tanda sa akin ay mabait, mayaman, biyudo, at may isang anak na 9 years old na babae. Dahil po sa halos araw-araw na ang kanyang anak ay nasa opisina namin, napalapit na ako dito at ang bata na may itinuturing na ako na isang ina. Kasama po nila ako laging mag-ama sa outing tulad na pagpunta sa Hong Kong o di kaya ay pagpunta sa Boracay sakay ng kanilang yate. Mahal ko po ang aking boyfriend at lagi ko siyang pinagdarasal. Pero kung ang mga kamag-anak ko ang tatanungin, gusto nila itong aking boss, sino sir ang aking pipiliin? Kapwa po kasi mabait at magaling din sa bed. Aaminin kong minsan na po ako nakipagtalik sa boss ko. Soft and gentle ang kanyang style. Habang romansang marino naman yung BF ko na Marines. If you're going to ask me, pareho pong masarap. Sir, please help me. Pero ayoko rin pong may masaktan sa kanila. What do I have to do now? Sincerely, Christine. Alam mo, Christine, sus Mariosep, bakit naman kasi, alam mo na pala may boyfriend ka, in-entertain. Sa bagay. Tao lang, sabi ni Ivy. Tao lang daw. Tapos, araw-araw ang kasama. Ayun na yun. Mahirap nga talaga yan. Mahirap maging judgmental tayo, mga kapatid, ano? Nako. Mamaya, ayun na naman yan na naman yung mga salitang mga torjak na yan, Sasabit na naman tayo. Anyway, mga kapatid, 8:01 ang umaga, huwag kayong bibitiw. Marami ho tayong pag-uusapan, mainit na mga issues sa ating pagbabalik. Ang bibitiw, alam nyo na. Alam na this, nandoon ngayon. Nagsusumbong, Ika nga, nandoon. Pag ang bumitiw, ka-text na, alam na. Kung sinong... May I go? Ay, alam na. Ka-text na siguro si Trillanes o si Alejano. Diyan lamang ho kayo, magbabalik ka agad ang programang ito. Pagbalik na yan. Hi, Eva! Kurata, Kai Abanes, Hubinero ko, thanks for sharing this video. Muna ba, good morning. Mamaya pa, ma'am. Mary Jean Ricardos, good morning. RJ Liring, Dalia Manaka, Barbie Lagunay, Julio Bernicer. Ayan na naman, Julio, Ang paglalaro Kai Abanes, sa may edad 21 pataas. Barbie Lagunay, ng oras at limitado. Almira Mejiano. Huwag magsugal. Exactly. Huwag hayaang makasira Tinutorjak. at pamilya para sa impormasyon. Barbie Lagunay. Responsible gaming. Tumawag lamang sa hotline Jay Punsalan.
Darceline Kutit. Julio, ulit. Alam na, Julio. Andrea Jiong. Keep it fun. Game responsibly. Ay, Natalie. Barbie Lagunay, happy weekend. Esmeralda Opiaza. Mary Jean Ricardos. Hernandez Mangune and Joey, thank you. Jonaline De La Cruz. Prince, Open Arms. Esmeralda Opiaza, Ohio Gozaimasu din. RJ Lierin. Exactly. Yung BBT, alam na. Nandoon. Nagpapalit na ng damit, kulay dilaw. Ana Marie, Kanaman, good morning. Dalia man. Oy, nabalitaan nyo ba yung kay Mocha? Sinuspindi ng DZRH. Dahil tinira-tira niya si BP Lenny, suspendido siya ng DZRH. Indefinite. Wala na. Kaya kayo mga bestie, mga best, tayo masususpindi sa kabastusan. Si Mocha sinuspindi dahil tinira-tira si Lenny Robredo. Lain ako. Judith Marilo Peralta Laca, John Arellano, Dali Yamanaka, Jonaline De La Cruz, thank you Barbie. Bong Jong Lokyao, good morning. Ayen Camili. Almira, exactly, nasuspindi si Mocha. Machang Paz, suspendido indefinite. Hindi na po natin maririnig ang programa ni Mocha sa radyo. Dahil binanatan daw si Lenny. Tayo, ang problema, pag tayo nasuspindi rito ako, dahil sa kabastusan. Dahil sa mga torjak na yan, mga jorpet na yan, dyan tayo masususpindi, mga talaba. Bong, Eva Curata. Backdoor Eva. Maria Amor. Ay, Betzel, Duhay Lungsod from Secure Hello. Rebecca from Hong Kong. Labindi, ingat ka dyan. DJ Ray Ignacio. Susan Castro, Mona Baag, Darceline Kutit, Bob Light, Emily Manco, RJ Lierin. Itanong mo sa kanila, RJ Bong, Lokyao, Prince, Barbie, Arlene Diaz. Kaya ingat-ingat tayo. Pero tayo, yung kabastusan tayo masususpindi. Julio, Arlene, Betchay, Madiona La Chica, Bong ulit, Emily Bangko. Thank you, Emily Bangko, for sharing this video. Barbie Lagunay. Kaya nga, hinay-hinay lang, baka tayo masumunod, masuspindi sa ere. Ito na. Brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. It's really alive! 7 minutes after 8 o'clock, mga kapatid, araw ng Biyernes, dire-diretso po tayo, walang poknat! Ito na po ang pinakamatapang, pinakamaingay, pero pinakakwela rin na programa sa balat ng lupa. Simula nang maimbento ang FM radio, kaya tutok lamang. At sabi ko nga ho, bato-bato sa langit, ang tamaan dapat mabukulan.
Bakit natin pupurihin yung mga buang kung buang dapat upakan? Ngayon, kung matino at ginagawa ang trabaho, purihin. Pero bago yan, mga kapatid, sandali lang ha. 75 kilos free baggage allowance sa lahat ng To Go Travel. Tama, 75 kilos ang libre, kaya sakay na po sa To Go Travel. Tumawag lamang po sa 528-7000 or mag-book sa www.togo.com.ph. Pagod na naman sa trabaho, nakaw, mag-Dr. Pampasma na. Kung ikay palaging pagod sa trabaho at nais maligo, ngunit takot mapasma, narito na ang sagot sa iyong problema. Dr. Pampasma, ang proteksyon mo laban sa pasma. Sa maghapong pagtayo, paglalakad at pagod, takot sa pasma, maaring maiwasan. Dr. Pampasma ang sagot dyan. Protection sa pasma, mag-Dr. Pampasma. Enjoy a winter-summer experience at Hidden Sanctuary Hotel and Resort in Marilao, Bulacan. Ang Fieldex hot and cold water pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maasahan ng tibay, siguradong walang tagas, madaling ikabit at tamang halaga. Kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipings, ang rekomendado sa inyo ay Fieldex Pipes and Fittings. Tibay na loob, tibay Fieldex Pipes. Para sa mga katanungan, tawag lamang po sa numero 559-9996, 559-9997 o bisitahin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/FieldexPipes. Oras po natin, 9 after 8 o'clock. Dire-diretso po tayo. Eto, pag-usapan po muna natin, saan tayo, IB? Yung sa pakiusap ni Manong Digong sa kanyang mga supporter, sa kanyang mga kaalyado dyan sa Kongreso, na wag na munang ituloy itong impeachment laban kay Lenny. Dito nyo makikita, o kayong mga dilawan makinig, yung inyong mga tutuli, linisan ninyo. Wag ninyong gayahin sa dating mga boss nyo, wag ninyong gayahin dito sa dating Pangulo natin, dahil itong Pangulo natin, kahit na bargas ang bunganga, magaspang magsalita, matapang palamura, naturuan ng tama ng kanyang magulang. Hindi ho natin masisiho yan Wala ho tayong magagawa dahil yan ay naituro sa kanya ng butihin niyang ina at ang kanyang istrikto na ama. Siguro kapapalo, kagugulpi sa kanya ng tatay niya na gobernador, na disiplina ang Duterte. Na disiplina, naturuan na mapagpatawad. Teka muna, balikan ho natin yan na sandali lang mga kapatid, sandali lang. Dahil hindi pa po nasagot sa Kongreso at yung mga tatawagan natin, itong sumagot sa atin, itong suki natin, si Senior Superintendent Leonardo Carlos ng PNP, Public Information Office, yung tagapagsalita po ng PNP. Magandang umaga po, Colonel Carlos, sir. Yes, Sir Erwin. Magandang umaga. Mula po kay PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Sir, tinatawagan po namin si General Aplasca, ang Region 4A PNP Director, di po ba? Oo. Sir? Opo. Hindi ko nasagot. Baka busy lamang. Pero sa inyo ko na po ipapadaan. Baka pwede po, pakitawagan naman po si General Aplasca. Dahil hindi ho maganda itong balita nakakarating sa akin at na-surveillance namin kahapon. May mga bukis po dyan sa Paliparan, sa Dasmariñas, Cavite. Hindi po ba ang utos po ni Chief PNP itigil na ang mga sugalan sa buong Pilipinas dahil ito rin po ang gusto ni Manong Digong. Ang tanong, sir, bakit merong pasugalan pa sa Dasmariñas, Cavite when in fact iutos na yan ni Chief PNP, sir? Sige po, at ibigay lang po sa atin yung information saan para mabituhan namin yung PD ng Cavite, yung sa Bacoor at si RT po, sa RT NTRPO. Kasi sir, merong isa pa ito nakakasira. Kawawa naman itong General Aplasca kung wala naman talagang kinalaman na ito. Isang Rogie Legarda, umiikot dyan at sinasabing, bata ako ni General Aplasca, nagpapahingi ng lingguhan, okay? At ni Colonel Hernandez. Baka mga walang alam ito mga ito, sir. Merong umiikot-ikot dyan na nangungulekta sa mga gambling lord, sa mga peryahan, sa mga bukis dyan. Kawawa naman. So, mas maganda siguro, sir, matawagan nyo lang si General Aplasca at itong Colonel Hernandez na ipatigil. Dahil kahapon, kagabi lang po, nag-surveillance kami. May mga nakunan po kami na meron pa pong mga peryahan at may bukis po dyan sa Paliparan sa Dasmariñas. Alam mo nila yan, sir. Alam po ng hepe ng Dasmariñas PNP, sir.
Sige po sir, at mamaya po mababanggit ko na rin po yan. Opo, kasi ang tama na naman ito kay General Bato sa kaibigan natin, and when in fact may instruction na nga yung mama na itigil na yan, dapat matigil na yan. Anyway, sige sir, bahala na po kayo. Sir, iiwan ko na po sa inyo, kayo na po ang mag-relay kay General Bato, sir. Sige po, Alright. sige sir, at mamaya po mababanggit na po namin yan. Okay, maraming salamat po, Colonel Leonardo Carlos, sir. Thank you, sir. Good morning. Yan lang yung gusto kong iparating. Ngayon, sisilipin ko mamayang gabi ulit yung aking surveillance unit, team. Papakunan ko ng video, at ilalive ko sa Facebook. Abangan ho ninyo mga kapatid, para mapahiya yung mga buang na yan. Pag ayaw kumilos, ilalive ko ho mamaya. Kukunan ko ng live yung mga peryahan na yan. Isasama ko kayo, promise, kayo mga nasa Facebook, isasama ko kayo sa aking mga surveillance, sa aking mga biyahe, para makita ninyo ano mga pangyayari dito sa ating bayan. Kahit wala kayo, makikita ninyo what's going on, what is happening dito sa ating bansa. Ano po? Promise po yan. Isasama ko kayo sa mga surveillance ko, operation, para makita ninyo at kayo maging testigo. Kayo ang maging testigo ko pag magkaletse-letse. Anyway, mga kapatid, 14 minutes after 8 o'clock, pag-usapan po natin, ito nga po yung sinasabi. Pero si House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi pa po tapos. Ang sagot po ni House Speaker doon sa pakiusap ni Manong Digong, na tama na yan, huwag na ninyong ituloy ang impeachment laban kay Leni Robredo. Sabi kasi ni Manong Digong, ayon po sa aking mga informante, ito na, nasa linya na ng ating telepono, si House Speaker Pantaleon Alvarez. Maayong buntag, House Speaker Alvarez, sir. Maayong buntag, Erwin. Nako, at paano na ito, sir? Medyo naguluhan itong mga supporters ni Manong Digong at mga supporters mo rin, siyempre. What's happening? Ang tanong nila, bakit suddenly kumambyo ang Pangulo? Sinasabi ni Manong Digong, wag na muna ninyong ituloy impeachment. Katatapos lang ng ating halalan, walang kinalaman si Leni Robredo sa impeachment ko, etc. Pero may nagsabi po sa akin, sir, na ang talagang sadyaan purpose ni Manong Digong for doing so ay para magawa ng Kongreso ang kanilang trabaho sa mga panukalang batas instead of investigating tulad ng pag-ubos ng oras ng Senado sa mga investigasyon. House Speaker, ano po reaksyon ninyo, sir? Tama po yan, Erwin, no? At ginagalang namin yung Pangulo sa kanyang statement. Alam mo naman yung ating Pangulo, matapang yan pero medyo malambot yung puso din. Ngunit ang dito kasi, Erwin, dapat nating i-consider na yung Congress no, ay is a separate branch of government. All right. Ngayon po, meron po kaming mandato sa ating saligang batas na kami yung merong exclusive jurisdiction para ho dinggin, no? Para i-process yung lahat ng impeachment cases na ihahain sa House of Representatives. Ngayon po ay meron ding mandato na kailangan naming i-process yan. Hindi namin pwedeng basta isatabi yan. No? At yan ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi po natin nakukontrol, no? Na mag-file ng impeachment case yung mamamayang Pilipino, kahit na sino, against any impeachable official. So, kami naman po sa House of Representatives bilang merong exclusive jurisdiction, we really have to process it. Ngayon, titignan namin kung ito ba ay sufficient in form, sufficient in substance, no? Ibig sabihin na ito ba ay may enough evidence to support and so it can stand in a trial in an impeachment court. So, pag meron, saka pa lang namin dadalhin yan doon sa Senado
kasi sila naman yung naatasan na mag-constitute ng impeachment court. Ngayon, hindi rin sila pwedeng tumanggi, kundi i-process din nila yan. Opo. Pero sir, ano pong masasabi ninyo? Because the President, si Manong Digong, na talagang yan po barkada ho ninyo noong pa man, sinasabi niya na hindi siya naniniwala na itong impeachment ay sinampa ni Alejano laban sa kanya. Walang kinalaman ng Vice Presidente dyan. Besides, ang sinasabi rin ng Pangulo, meron namang recount na final ang Bongbong Marcos sa Supreme Court. So, whether she like it or not, pag nagkaroon ng recount, baka nga talaga, well, hindi sinabi ni Presidente ito, pero tingin po ng mga supporters ni Bongbong, si Bongbong ang mananalo dito sa recount, House Speaker. Alam mo, Erwin, wala akong pakialam dyan sa protesta ni Bongbong Marcos. Oo. Unang-una, hindi naman ako sumuporta dyan nung nakaraang eleksyon. Oo, iba ho yung sinuportahan ko and definitely hindi yung si Robredo. Oo. So tuloy po yung impeachment. I mean, besides, kahit na po nagparinig na ang Pangulo sa mga kaalyado niya dyan, so kung kayo tatanong, itutuloy niyo po? Ay, dapat tuloy yan, Erwin. Unang-una kami, may mandato para idinggin yan. Ngayon, yung mamamayang Pilipino naman ay merong karapatan na mag-file ng impeachment complaint. Hindi po natin makukontrol yan. Pero paano yung sinasabi, sir, na baka maubos, hindi kayo maubos ang oras ng Kongreso sa impeachment ni Leni, televised na naman yan, ay baka maubos ang oras, matulad po sa Senado, yung mga ginagawa nila kay Manong Digong, sir? Ganoon na ngayon. Nako. Kaya lang, wala man tayong magagawa. Yun yung yun yung nakasaad sa saligang batas. Correct. Oo. Pero sa akin naman, Erwin, yes, sir. Wala akong problema sa House of Representatives dahil pag meron namang committee na mag-handle niyan, magdidinig yung House Committee on Justice. Right. Ngayon, pagka pumasayan doon, dadalhin sa plenaryo, madali lang naman namin i-dispose yan. Tapos mag-perform na lang yung House Committee on Justice nang magpo-prosecute ng impeachment ng impeached official. No? Yung doon sa trial. Alright. Sa Senado. So, wala masyadong epekto sa amin yan. Sir, matanong ko lamang po, huling katanungan. I'm sure nabasa niyo na po yung impeachment complaint na i-file sa Kongreso laban kay Leni. Ano pong... Hindi pa. Parehong hindi ko pa nababasa dahil nasa road trip pa kami. Oo nga pala. Nasa Davao kami ngayon. Gusto lang po malaman kasi ng mga kababayan natin, sino kaya ang mas matibay-tibay? Sino kaya ang mas may form at substance? Yung laban final ni Alejano kay Manong Digong o yung final ng dalawang abogado, ng isang broadcaster at abogado laban kay Leni? Ano kaya ang may form at substance? Mababalitaan po ba namin sa Lunes, House Speaker? Erwin, ayaw kong pangunahan yung Committee on Justice. Dahil sila dapat yung tumingin yan kung merong sufficient in form at kung merong sufficient in substance. Alright. Hayaan ko muna sila kasi hindi naman maganda. Okay. Sir, panghuli na lamang. Pasensya na kayo, sir. Kung nagsinungaling ako, nagbakak-bakak ako sa imo. Sa Senado, sir, parang suportado nila ipanawagan ni Manong Digong na wag nang i-impeach si Leni. So ano mangyayari kung lumusot man yan dyan sa iyo, pinasa nyo sa Senado, pero mga counterpart ninyo sa Senado, parang they're having second thoughts kung at nagpahiwatig na ayaw nga nila na suportado na si Manong Digong na hindi na ituloy yung impeachment. How is this, House Speaker? Erwin, nasa sa kanila yun, Kasi ako, basta gawin ko lang yung trabaho ko dito sa House of Representatives. Alright. Gagawin ko lang itong trabaho ko. Pagdating sa kanila, may mandato rin naman na mag-constitute sila ng impeachment court, no? Yes. So, nasa sa kanila yun kung paano nila i-handle yan. Basta ako, gawin ko lang yung trabaho ko. Exactly. Okay. Well, anyway, daghang salamat in taon, House Speaker Pantaleon Alvarez. Good morning, sir, and have a nice weekend, House Speaker. Yes, daghang salamat, Erwin, ug may buntag. Ayun, narinig niyo mga kapatid. Wala. Tablado ang Manong Digong kay House Speaker. Hindi naman sa tablado na hindi maganda, pero tablado. Mukhang sinasabi na ng Mr. Speaker,
sorry Mr. President, hiwa-hiwalay muna tayo. Pagdating dito sa impeachment ni Lenny, masyado ka kasing mabait. Diyan ka, dito ako. Para sinasabi ni House Speaker, ganito tayo, ha? Ganito tayo. Dito ka, Mr. President, dito kami. Oh. Sabagay, may punto nga rin naman yung House Speaker. Hindi nga pwedeng diktahan ni Manong Digong ang Kongreso dahil magkahiwalay po sila eh. Wag naman humagalit sa akin yung mga avid at solid supporters ni Manong Digong, pero magkahiwalay po yan. Ano ho? Ang sinasabi lang ni House Speaker, may malambot ang puso ng Pangulo pala. Si Alvarez hindi. So tuloy, nako po, eto maganda, antabayanan. Antabayanan, ika nga, itong impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. Bagamat ang Pangulo ay nakikiusap sa mga kaalyado niya sa Kongreso na wag na munang ituloy yan, wag na. Pero si House Speaker sabi tuloy. Ha? Mukhang tinabla po ni House Speaker si Manong Digong. At si House Speaker ang tatanungin, tuloy ang impeachment. Dahil magkahiwalay daw ang ehekutibo at ang Kongreso. Hindi under ang Kongreso kay Manong Digong. Kaya kung si House Speaker ang tatanungin, tuloy ang impeachment. At wala raw siyang pakialam sa recount. Iba naman daw yung recount na yun. Walbay, panuorin na lang ho natin. Tayo na lang ho maging audience. Tayo para tayo manunood ng telenovela dito mga kapatid. Ha? Dito sa mga pangyayaring ito. Ang sinasabi lang po kasi at kaya nanggagalaite itong si House Speaker Alvarez, para naman daw talagang lumalabas itong betrayal of public trust. Itong ginawa raw po ni Vice Presidente Leni Robredo. Bakit kanyo? Sisiraan niya itong ating bayan, pipinturahan niya ng hindi maganda. When in fact, ikaw ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan. You represent this country and you tell the whole world na walang kwenta yung ating bayan. Parang ganun ho sinasabi ni House Speaker na doon sa aming bayan, pinapahintulutan ang patayan araw-araw ng gobyerno. Yan na nga po, yung extrajudicial killing. When you say kasi extrajudicial killing, mga kapatid, ito ay sponsored ng gobyerno o pinapayagan secretly ng gobyerno. Sige, pumatay ka ng pumatay dyan. Pero kung babasahin ho ninyo, wala hong sinabi ang Pangulo. Ang sinabi lang ng Pangulo sa pulis, pag nanlaban, upakan na ninyo. Matagal naman na ho yan. Yan na ho naman talaga ang rules of engagement ng pulis. Itaas mo ang iyong kamay, nakatutok ang baril ng pulis. Paano kung hindi tataas ang kamay? Paano kung bubunot? Di, mapapatay talaga ng pulis, di ho ba? Ngayon yung sinasabi, hindi naman ho nanlaban. Anong alam ho natin? Sinasabi ng mga kamag-anak ng mga namatay, patawarin nyo na lang ho ako, magalit na ho kayo sa magalit sa akin. Pero ito lamang ho naman yung issue dyan, mga kapatid. Napapanood natin sa TV, sinasabi ng mga kamag-anak, ay, pinatay nila, walang kalaban-laban, si tatay, si kuya, natutulog. Sabi naman ng PNP, hindi, lumaban mga sir, mga ma'am, ala naman ho tayo doon. Kung makikinig lang tayo na makikinig, dahil sabi ng ganito, makikinig tayo, sabi ni ganon, paano naman po, hindi natin papakinggan ng pulis. Mahirap ho yung ganon Wala ho kayo doon. Wala rin ako doon. Kaya dapat kung pakinggan natin, pareho pakinggan natin. Dapat ito ang gawin ng Commission on Human Rights. Ito rin dapat ang gawin ni Senador Antonio Trillanes at Alejano. Sir, wag lang ho kayo makinig sa isang grupo. Ang problema po kasi, mga Your Honors, nakikinig kayo doon sa mga kamag-anak ng mga namatay. Of course, bias po yun. Ala tayong magagawa, mga sir, mga ma'am. Pero hindi po ba natin papakinggan ang pulis natin? Sinasabi ng pulis ng laban, why don't we give them a benefit of the doubt? Besides, Senator Trillanes at Congressman Alejano, sama ko na po kayo, Ma'am Leni Robredo. Hindi po kayo ang huwes, hindi po kayo ang korte, kayo po ay mambabatas. Ma'am Leni Robredo, ikaw ang vice-presidente. Oo, abogado ka noon. Siguro naging prosecutor ka. Noon yun. Ngayon, iba na ho ang trabaho ninyo, Ma'am Leni. Kayo po ay vice-president. Alejano, Trillanes, mga mambabatas. Hindi kayo prosecutor.
Kaya wala kayong karapatan na sabihin, may extrajudicial killing. Bakit? Kasi may nagsabi sa amin, si Matubato. Ito si Las Cañas. Paano naman ho yung side ng PNP? Did you hear them? Did you listen? Nakinig ba kayo sa PIDEA? Kung puro si Matubato lang papakinggan ninyo at Las Cañas, talagang may EJK. Pakinggan nyo rin ho sana ang mga otoridad na yung ika nga ay nagpuprotekta sa atin at nagpapatupad ng batas. Wag ho yung one-sided. Kasi kung papakinggan lang ninyo si Matubato at Las Cañas, Trillanes, Alejano at Robredo, may extrajudicial killing nga po. Kung sila lang ang papakinggan ninyo. Oras po natin ay 28. Nasa linya. Not ready? After 3 minutes? Oo. Balikan natin si Secretary Salvador Salpanelo para reaksyon doon sa sinabi ng Pangulo. Pero, ayon po sa aking informante kahapon, ang sinasabi, ang gusto lang talaga ni Manong Digong, gawin ng Kongreso yung kanilang trabaho. Dahil baka wag naman daw tularan. Bakit pagagayahin yung mga dilawan? Mali naman daw yung ginagawa ng mga dilawan sa Senado, na di baling maubos ang oras nila kakadiskusyon, kaka-grandstanding. Ayaw ni Manong Digong na maubos ang oras ng mga congressman sa walang katurya-turyang bagay. Tama rin po yung mama. Ikalawa, ang sinasabi ng mama, dito nyo makikita kung gaano ka disiplinado yung inyong Pangulo. Kung paano lumata yung latigo sa kanya ng kanyang tatay. Tumalab. Kita mo, tinawag na birdugo, mamamatay tao ng mga kalaban niya, ng mga dilawan. Pero ano yung sukli ng mama? Ang sukli ng mama, wag nyo nang i-impeach yan. Kita nyo ho? I mean, you see the logic? Ako nakikita ko ho Binabanatan ng kalaban, pero ang sagot ng mama, kaya yung sinasabi na bastos ito, mamamatay tao ng Judas na Pangulo na ito, Walang modo, walang pinag-aralan. Wala ba pinag-aralan yan? Tinitira araw-araw, ini-impeach na nga yung tao, pagkatapos ang sagot, wag nyo nang i-impeach yan. Di baling ako na lang. Kulang na lang sabihin, di baling ako na lang. Wag nyo nang banatan yan, wag nyo nang i-impeach yan. Kalaban, dito mo makikita na despite the fact na sinasabi nila, na sinasabi nila ay mamamatay tao, sinasabi nila berdugo, pero mapagpatawad pala. Ito, ayon sa Duterte, versikulo 1, kapitulo 32 hanggang 34. Basa! Love one another. Then in God's name, let us not hate each other too much. At sa versikulo 29, kapitulo 14. Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. Doon naman sa Duterte, chapter 2, verses 59 to 69. I will make sure that there is no corruption. Okay. Ito, malinaw pa mga kapatid. Sinabi na, ayon sa Duterte 1, kapitulo 25, 3:24, ipompiang mo sa 2. Ano Do sabi? not do drugs. I will kill you. Bakit may baril naman? Ay, ano na? Hoy! Salita nga. Ito bakit may kasamang baril? Loko-loko talaga ito, engineer na ito. Tirada mo talaga, Anyway, nasa linya na po si... Naku, naputol na naman, mga kalukuhan. Kalukuhan mo kasi, engineer, binabatuloy ni Salvador Secretary Panelo. Pasensya na po kayo. Natutuwa lang ako kasi dito sa mga bagong... ano ba ito? Nasa Biblia ba ito? O ito yung Biblia ni Duterte? Ay, nako. Tuwan-tuwa naman itong mga loko sa Facebook. Ay, nako mga kapatid. Ay, wala tayong magagawa ito na. Nasa linya ng telepono si Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Good morning, Secretary Panelo, sir. Morning, sir. Ay, nagulantang lang ang karamihan ng Duterte supporter. Bakit biglang lumambot at kumambyo ang Manong Digong laban dito kay Leni Robredo? Huwag na raw i-impeach si Vice President. Bakit, Secretary Sal? Hindi, ang sabi niya lang hindi siya makikel sa Congress. Okay. Killing character yun. Oo. Di ba, ayun yung Presidente na
nag-i-intrude sa kahit sa mga pinitiyan, sinakit ka na. Mhm. Mananagot lang kayo sa inyo. Ayun. So, kasi meron po akong informante dyan sa Palasyo, sir, ang sinasabi, ang real purpose daw talaga kung bakit ayaw ni Manong Digong is para hindi raw masayang ang oras ng Kongreso because there are other problems that needs to be tackled there in Congress na may mga panukalang batas na dapat ipasa pero mauubos na naman ang oras sa investigasyon. Well, yan mga dahilan kahit na hindi galing sa presidente yan. Kasi in fact, sa kanila yan, sila sa akin na we're wasting time kung rapor lang tayo. Tama. Alright. Secretary Salvador Salpanelo, maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Thank you. Okay, balikan natin, mga kapatid, ha? So, nakita ho na ninyo ang Pangulo, ha? Na makita ninyo yung kanyang bukal na kalooban. Malinaw na makita na malinaw pa sa sikat ng araw na ang inyong Pangulo na dapat tularan sa pang-araw-araw. Ayon yan sa Duterte chapter 1 verse 59 to 69. Basa. Love one another. Then in God's name, let us not hate each other too much. At doon sa Kapitulo 29, 334, Change, if it is to be permanent and significant, must start with us and in us. paano naman yung sinasabi na kasalanan ang magnakaw? I will make sure that there is no corruption. At doon sa Kapitulo 29, 2:26, ipompiang mo sa 3. Do not do drugs. I will kill you. Oy, walang pompiang. Kuan yun weteng yun walang hiya ka, sinama mo yung pompiang dyan. Sa weteng yun, wala namang gano'n sinasabi yung mga pastor Ang naririnig mo lang naririnig ko lang, kapitulo, versikulo, yung mga gano'n. Tirada mo talaga. Sinama mo pa yung pompiang, siguro magwiwiting ka. Pasensya na ako, si engineer yun Sinamahan niya ng pompiang, wala namang pompiang sa mga, di ba, sa mga pastor. Nasabi lang ng mga pastor, versikulo 22, 33, may pompiang. Anyway, mga kapatid, wala pa ba kayong gano'n? Biblia ni Duterte? Ay, magpapagawa ako. Bukas na bukas. Ay, mga kapatid, 8:35 in the morning. Sandali lang po. Tinatawagan po natin itong tinatawagan po natin itong si sa Senado naman, ang reaksyon nila sa Senado. Kasi kung ganito, mukhang ang Senado po, ngayon pa lamang nagre-react na sang-ayon daw sila sa sinasabi ni Manong Digong na wag nang impeach si Vice President Leni. Ano mangyayari doon? Lumusot man sa Kongreso ito, pero pagdating sa Senado, ibabasura lang ito dahil mukhang ang mga senador, hindi ho sila payag. Wag na raw i-impeach ang Vice President. Kung bakit? Siguro, nakita ng mga senador na nakakaubos ka ng oras. Doon sa mga pinagagawa ni Trillanes at saka Alejandro. Ay, mga kapatid. 8:36 ng umaga. Magandang balita po mula sa Powerfield Gas Station. Pwede ka nang maging franchise co-owner ng bagong branch ng Powerfield. Tumawag lamang po sa 655-4374. May latest model na po ang TCL P2 Ultra HD TV, ang popular series na mabibili sa mga sumusunod na screen sizes 43, 49, 55 at 65 inches. Ang P2 UHD TV na TCL ay may HDR technology para sa enhanced viewing experience gamit ang Linux operating system. Para sa high-class entertainment na abot kaya, ang P2 UHD TV na TCL ay mabibili sa mga leading appliance centers sa Pilipinas. Bisitahin lamang po ang kanilang website sa www.tclphilippines.com. TCL Philippines, one of the leading and trusted TV brand, TCL, the creative life. Ang Phildex hot and cold water PPR pipes and fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology kaya maasahan sa tibay. Siguradong walang tagas, madali ikabit at tama ang halaga. Kaya kung kayo ay magpapagawa ng bahay o planong palitan ng inyong water pipes, mag-Phildex pipes and fittings na. Tibay sa loob o tibay ng loob, tibay Phildex pipes.
Para sa mga katanungan, mga kapatid, tawagan ang numero 559-9996 at 559-9997. Pabisitahin ang kanilang Facebook page sa www.facebook.com/PhilDexPipes. Hindi na po magtitiis pa ng lumang silid-arala ng mga mahigit 2,000 estudyante ng Maynila at Negros Occidental. Ito ay makaraang magkaloob ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng mga bagong school building sa 2 pampublikong paaralan. Formal na inilipat ng PAGCOR sa pangangalaga ng P. Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Manila ang isang bagong 4-story 20 classroom school building. Isang 2-story 10 classroom building naman ang natanggap ng Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa La Carlota, Negros Occidental mula sa ahensya. Sa kasalukuyan, ang PAGCOR School Building po ay nakapagpaloob na ng halos 7,000 classroom sa 54 na lugar sa buong Kapuluan. Maliban dito, mahigit 2,000 classroom sa 220 na lugar ang kasalukuyan pang itinatayo. Samantalang 173 classroom sa 22 lugar nasa proseso pa ng procurement. Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. I-interviewin pa po natin ang Senado. At alamin natin ano na po yung status nung recount ni Vice President, Vice Mario José. Yung recount ni hinain ni Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Sa ating pong pagbabalik yan, syempre, sino ang pipiliin ni ating si boss na mayaman na byudo o si Philippine Marines officer na nakikibakbakan ngayon sa hulo? Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Magbabalik agad ang punto asintado. Ang bibitiw, alam ko yan. Ang bibitiw kanina, 1.2 yan, ay nandoon na. Nandoon na sa... May I go? Nandoon na sa Senado. Oo. Nandoon na sa Kongreso. 1.2 ito. Yung 100 nandoon sa Kongreso. Kaya lihano, yung 100 nasa Senado. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Ay, sinabi mo pa, Arlene. Rick Monteverde. Sigam, Sigak. 92.3 News FM. Unified UP, Sobiano. Sobiono. Don Haugar. Packed with minerals your body needs. Good morning. Nothing replenishes like Oy, si General Bato. Reporting for duty. Si General Bato. I see a good hike. Arlene. I see a hidden trail. You see Madeline Del Dali. Louis Nonak. You say stop. Sir Logan Sinabi. Luz No Angeles. wilderness? No problem. Alright, Paula Mendoza. Melody Tezuka. Comes from natural underground streams. No water. Ay, nako. Diyan, pero dito, nako, pakapala ng mukha rito. Thirst for more. Packed with minerals your body needs. Eba. Replenishes Ayun, like oh. Summit Natural Exactly, Drink Eba. Water. Thirst for more. Pastor Torjak. Easy, Ahmad. Ano na naman yung Pastor Torjak? Dali ang manaka, good morning. Unified UPS. Maria. Julio. Ayan na naman, Julio. Easy, don't forget, si Mocha na suspindi. Baka tayo masuspindi rin dahil sa talaba lang. Ay, alright, Arlene, Dali. Kokoro Yoshizumi, Jovel Cerezo, Ning Majima, Arlene Diaz, Almira Mejiano, Mabuti Rebecca, Unified Susan Castro. Wala, kinuha ni Amang. Pinainit ni Amang yung kuha natin, kape. Alright, kwek, I agree. Daisy, Judith Restillador, Matchang. Exactly. Naturuan ng nanay. Jen Roa. Thank you, Jen. Daisy, hello. Jay Punsalan. Dolce Doyo, thanks for sharing this video, ma'am. Gladys, Season. Almira Mejano. Rameses Mesa. Julio, Jay, Gail Vargas, Prince Open Arms, Jen. Binanat-banatan niya si Jen, binanat-banatan niya si Vice President, hindi nagustuhan.
may nagreklamo raw na dilawan, sinuspende ng RH si Mocha. Melanie Claire, good morning. Bong! Hey, good morning dyan sa inyo sa Spain. Good morning. Melanie Claire, Julio Bermiser, Arlene Diaz. Kasi nga, binatba natin niya si Lenny Robredo sa radyo. May nagsumbong, may nagreklamo na civic rights, bakit daw ganon? Napamura si Mocha, o kaya sinuspindi siya. Bawal talaga magmura dito sa radyo, lalo na yung PI. Doon siya na sinuspindi. Pero, tingin ko, kung ano lang yun excuse na lang ng radyo yun may chismis kasi na yung radyo na yun, medyo malapit doon sa kulay dilaw. Yan ang chismis. Pastor Torjak. Ay, nako. Hindi ko na malaman, hindi ko na alam, boss. Kasi sinuspindi nila si Mocha for hitting. Nasa dyaryo yan Binanat-banata ni Mocha si VP kagaya ng pagbanat ko. Pero dito sa amin, yung mga amo ko walang pakialam. Doon sa kanila, medyo may pakialam. Ay, nako, Dali. Buong Lokyaw, Sigam-Sigak, Aids, exactly, Kokoro, Makmak, Olaer, Daisy. Nagtimpla ng kape ko, Daisy, si Manong Bato. Ay, naku, sinabi niyo pa. Sobra. Pero mapagpapatawad niya si Lenny. Seryoso raw talaga siya. Sinasabi niya ang source ko sa palasyo, sabi niya, pabayaan niyo na, babae yan sabi, sir, ikaw ba inuupakan? Di bali na, lalaki naman tayo. Napakabait mga tol, mga best, si Duterte. Thank you, Ning. Dali. Well, tama ka, Luz, pero iba yung radio na yun Solebet, good morning, Arlene. Julio. Melody Tezuka. Arlene Diaz. Manong Bat. Si Amang yun. Game Master. Jen Roa, Georgina. Ay, nako. Hindi ko alam. Not so sure. Arlene. Thank you, Jing. Ning, Majime. Ilang minuto pa. Ilang minuto pa. Exactly, pahalo ka. Susan. Nadisiplina Susan Castro na magulang niya. Siguro tumalab yung mga latigo ng tatay niya sa kanya. Nako, yaman na kadali. Pag nagkaganon, sasabog na ito. Gera. Ang mangyayari pag sinama natin si Mocha. Pag naging ka-partner ko si Mocha, uson dito, nako. Naknamba ka talagang bakbakan yun. Kakausapin ko. Lopez Luciads, thank you. Melody. Telma Hukar. Ang paglalaro sa kasino ay para sa mga edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at minta ang gasto sa paglalaro. Huwag magsuran kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay. Game Master.
Francisco Ener Pantig Jr. Jang Mili, good morning. Solobed Reliatab, Arlene Diaz, Bebet Marshall, Melanie Claire, Dali, I hear you, Nosyaj, Daisy. Yun na nga, Daisy. Ning, thanks ha. Game Master, RJ, Yerin, Ling, Bokerin. Sigurado, baka sumabog yung likes at saka share na ito. Riot, sigurado, Jose Litiat ko. Riot, pagkasama natin si Mocha rito. Riot yun. Baka, pero kung hindi masuspindi dahil sa pagmumura, masususpindi tayo sa kabastusan. Ay, nako, Jen Roa. Dalawa nga lang, baka laging wala sa ere dahil suspendido. Dahil sa kundi kabastusan, pagmumura. Ay, nako. Thank you, Bong. Thank you, darling. Almira. Jang Mili, Sigam Sigak. Ay, nais ko lamang mong pasalamatan yung 404,669 na sinili po yung Erwin Tulfo page ng FB. Maraming salamat po. At doon po sa 81,610 na nag-engage sa mga post natin, 272 na din na subscribers po. Maraming salamat sa YouTube natin. Thank you po, thank you. 2 araw po lang po yung YouTube ko. Mapapanood niyo po itong programa na ito, replay po. Dito po sa Facebook and at the same time sa YouTube din, mga kapatid. You can catch me there. Oh, by the way, yung mga nagsasabi, I agree po sa inyo. Yes, the President po. Bagamat ganun po yung tabas ng dila, pero deep down inside, may ibig sabihin, may natutunan sa turo at aral ng kanyang mga magulang. Istrikto po yung tatay ni Manong Digong. Ginugulpi po siya. Kaya, ganun. Kaya, may natutunan yung Pangulo. Hindi siya ganun kabastos. Magtaki mo makapagbigay pa ng aral sa versikulo 22, kapitulo 29, hanggang sa talata 2:4. Basa. I will deliver to you ano ang dapat sa tao. At sa versikulo 33, kapitulo 1, because I am not the president of the International Congress, I am the president of the Republic of the Philippines. Isabay mo na dyan doon sa paliwanag niya tungkol doon sa korupsyon. Ayaw niya sa talata 2 at 4. I will make sure that there is no corruption. Pakinggan naman natin ang 2:20, kapitulo 1 sa Duterte, sa libro ni Duterte 2. Love one another in God's name. Let us not hate each other too much. Si Duterte lang po yan, wala po sa Biblia. Okay, anyway mga kapatid, 8:51 ng umaga. Ito tayo, makinig. Dr. Camille Garcia, good morning. Hi, good morning. Sino ang pipiliin? Yan ang kwento natin ngayong umaga. Ito, doktora ha. Parang teleserye, parang Ian Veneracion at saka kung ang dating nito, doktora. Pakinggan mo, doktora ha. Dear Sir Erwin, ako po ay isang 26-year-old executive secretary ng isang malaking kumpanya dito sa Bonifacio Global City. Meron po akong boyfriend na kapitan po ng Philippine Marines at naroon po ngayon sa hulo at nakikipagbakbakan sa mga abusayap. Ang problema ko po ay tila nahuhulog na rin ang aking loob dito sa bus ko. Na bagamat 20 years old ang tanda sa akin, ay mabait,
mayaman, biyudo, at may isang anak na 9 years old na babae. Dahil sa halos araw-araw na ang kanyang anak na nasa opisina namin, napalapit na ako dito at ang bata naman ay tinuturing na ako na isang ina. Kasama po nila ako laging mag-ama sa outing tulad ng pagpunta sa Hong Kong o di kaya ay pagpunta sa Boracay, sakay ng kanilang yate. Mahal ko po ang aking boyfriend at lagi ko siyang pinagdarasal, pero kung ang mga kamag-anak ko ang tatanungin, gusto nila itong aking boss. Sino po ang aking pipiliin, Sir Erwin? Kapwa po kasi mabait at magaling din sa bed. Aaminin ko, minsan na po akong nakipagtalik sa boss ko. Soft and gentle ang kanyang style. Habang romansang marino naman, yung BF ko na Marines. If you're going to ask me, pareho pong mahal ko sila at masarap. Sir, please help me. Pero ayoko pong may masaktan sa kanila. What do I have to do now? Sincerely, Christine. Doktora Camille, take it away. Okay, una-una na, Christy, yung pangyayaring ito, hindi ko pwedeng walang masasaktan. Siguro kung mayroong masasaktan dito, ikaw yun. Kasi ikaw yung pipili. First and foremost, siguro sa pagpili, dapat mo isipin, hindi yung kagalingan hindi skills ang pinag-uusapan dito. Kung ano ba talaga ang nararamdaman mo sa bawat isa sa kanila. Second, kung sinasabi mo na itong nakakatawa dito kasi ang sinabi mo na yung boyfriend mong Marino, pinagdadasal mo. Pinagdadasal mo lang, tapos yung si boss mo naman, talagang sumasama ka. Sometimes, talagang napaka-difficult ng sinatawag na LDR, yung long distance relationship. Kasi kung minsan, nagkakaroon talaga ng chance na kung sino yung mas malapit, kung sino yung mas nakikita mo, mas nagpapahayag ng pagmamahal, at saka yung caring and understanding ng mga emosyon na ganyan, mas talagang madali kang ma-entice. Una-una, bata ka eh. Kaya mas madali mong makita na, ay, in love na ako sa taong ito. De sana hindi ka talaga bumigay muna dito kay boss dahil kasi natutunan mo muna, tignan mo munang maigi kung talagang kaya mong makipagrelasyon at makipag-commit sa isang tao na mas matanda sa'yo. Si boyfriend naman na si Hulo, na nasa Hulo, alam mo, mahirap din talaga yun eh. Tsaka sinasabi nga natin, siguro kaya yung mga relatives mo ang iniisip, yun sa kapakanan mo rin. Lalo pat sundalo ang iyong, marino ang iyong boyfriend. It's better na i-consider mo lahat ng positive at saka negative dito, at saka ka mag-isip and commit. Okay, so, what to do? Kung ikaw tatanungin, tinatanong niya po tayo, Doktora, which is which? Napalapit siya doon sa anak ng boss niya. Kung sa pamilya tinatanong, kung gagamitin niyang isip niya, Doktora, doon nga siya doon sa mayaman, di ba? Para siya nakahiga na sa kutsyon. Versus dito sa Marines naman. Sabi niya, na-in-love. Sa Marines naman, boyfriend niya ito. Ilang taon na siguro sila at dinagdarasal niya, sa kaligtasan. So, ibig sabihin niya, mahal niya, di ho ba? So, pero which is which? Saan siya? Kung iniisip niya yung talagang commit, hindi ko kasi alam kung bakit siya kailangang mamili. It's possible na nakapag-commit din siya dito dun sa sundalo. Tapos itong si boss naman kasi napapalapit na talaga ng gusto. Sometimes, alam mo kung sasabihin mo na mas yung older dahil kasi nandun at mas magiging an intelligent lover ka, yung gusto mo yung relationship mo maging maayos in the future, talagang iisipin natin, eto na si boss, talagang well prepared. Pero kung may commitment kang ginawa kay Marino, talagang ma-hurt ito. Dahil kasi siguro naman, naging faithful din naman siya sa'yo. Dahil yung assignment yata niya, Sir Erwin, parang temporary lang naman sa Hulo, di ba? Pero walang babae din. Yung kalungkutan na tinitis, siguro, yun na lang believe me, Doktora, I've been in the military before, and how lonely it is, especially at nights, and if you're assigned there, yung 1 week, Doktora, parang 1 taon na hindi mo makasama yung mahal mo sa buhay. It's so hard. At sa Hulo, Doktora, mahirap ang signal. Hindi ka basta-basta walang wifi doon. May cellphone signal pero hahanapin mo. Ikot ka ng ikot. I know the feeling. Nag-cover na ako sa Hulo, Doktora.
Naku, di pag yung gano'n, ibig sabihin talagang faithful naman pala si Marian dahil kasi talagang, di ba, gustong-gusto, hindi naman siguro nagkaroon ng pagkakataon na nagtaksil itong, na-assign sa Hulu dahil sabi nga niya, pinagdadasal niya. So more or less, may commitment na siya ever since dito sa lalaking ito. May nagsabi, Doktora, it's a choice between love or money. Yung money, yung guy, yung isang love. Pero be realistic, not idealistic pagdating sa ganyan. Pero tingin ko, love din kasi napamahal siya sa bata. Di ba? Napalapit, Doktora? Oo, yun na nga Kasi kung yung sabihin natin, hindi nag-response ng positive yung bata, more or less, di sasabihin gano'n na, ay, hindi talaga. Pero nakita na, nandun yung, nagpakita siya ng motherly affection dun sa bata. So, naiisip niya na talagang baka ito na. Yung gano'n. So, might as well, kung talagang pipiliin niya si boss, gumawa na siya ng paraan na itigil na niya yung longingness sa kanya ng Marino. Dahil napakahirap kung talagang ever committed itong Marino sa kanya. Baka mamaya hindi niya, siya yung pareha silang masasaktan, pero kailangan talaga at this point in time, mag-isip na siya at mag-decision na siya. Be realistic at this point in time. Be realistic. Alright. Doktora Camille Garcia, maraming salamat, Doc. Magandang umaga. Have a nice weekend. Ay, okay. Thank you, Sir Erwin. Have a nice weekend too. Thank you! At, Christine, alam mo, ang follow your heart. Dahil ayon dito sa talata 24, doon tayo sa kuan. Doon sa Love One Another. Versikulo 22 hanggang kapitulo 9, sa unang aklat ng Duterte, basa, love one another. Then in God's name, let us not hate each other too much. Iyon. Yan na lang mensahe ko sa iyo. Kapatid na Christine sa pananampalataya, follow your heart, ika nga. Ay, bueno mga kapatid, wala na ho tayong oras. Weekend na naman. Have a nice weekend. Abay, pansamantala po tayo magpapaalam. Kita-kits po tayo sa Monday. Promise, meron po tayong IMSD. Mas mainit, mas matapang na programa dahil ito lang ang radyo, ang programa sa radyo ngayon na pinakamatapang, pinakamainit. Wala akong pakialam kasi sino ka ba diyang buisit ka. Pag mali ka, mali at tatamaan ka. Magandang umaga po. Ako po Sir Erwin Tulfo, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Kung ang ilog mo ay dalawa. Bye guys! See you Monday! Thanks for watching!